Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa ating bida na si Neto Niente, na nagsilbi ng ilang taon sa bilangguan para sa napakabigat na krimen. Si Neto ay kilala na mamamatay tao, at marami na siyang pinatay kabilang ang mga babae at bata. Sa kanyang huling krimen, pumatay siya ng mag-ina, isang babae at batang lalaki. Nakaramdam siya ng matinding guilty sa kanyang ginawa kaya nagpas siyang isuko ang sarili sa mga pulis. Ilang taon matapos pagsilbihan ni Neto ang kanyang termino sa bilangguan, sa wakas ay pinalaya siya sa pamamagitan ng parol ng ahensya ng pulisya, salamat sa tulong ng matalik niyang kaibigan na si Carl Abrahams. Sa katunayan, maraming mga pulis ang kinamumuhian si Neto at hindi nila matanggap ang pagpapalaya sa kanya. Para sa kanila ang mga mapanganib na tulad ni Neto ay nararapat makulong ng habang buhay o mahatulan ng kamatayan. Gayunpaman sa kakulangan ng sapat na ebidensya, maaari lamang nilang hatulan siya ng ilang taon. Hindi pa rin natin alam kung si Neto ba ay magiging mabuting tao na o gagawa muli ng parehong krimen. Ngunit isang bagay ang sigurado. Handa siyang gawin ang lahat para sa pinakamamahal niyang anak, si Julio. Noong araw na iyon, sinundo siya ni Carl Abrahams. Handang gumastos ng malaking pera si Carl para lang palayain si Neto sa kulungan dahil malaki ang utang na loob niya kay Neto. Habang nasa daan papuntang hotel, binigay ni Carl lahat ng kailangan niya mula cellphone, kotse, pasaporte, at 30,000 dolyar upang makapagsimula ng bagong buhay. Kinagabihan habang nag-ehersisyo si Neto sa silid ng hotel, narinig niya ang tunog ng alarm ng kanyang sasakyan, kaya lumabas siya upang suriin ito. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa kotse ay bigla siyang binugbog at inatake ng grupo ng mga pulisya. Hindi sumubok gumanti si Neto dahil napagtanto niya na ang pag-atake ay isang bitag lamang upang maibalik siya sa bilangguan. Kinamumuhian siya ng mga pulis at iniisip nila na ang mga taong may madilim na nakaraan tulad niya ay hindi dapat pinapatawad. Matapos ang pambubugbog ay bumalik si Neto sa kanyang kwarto at ginamot ang mga pasa sa mukha at katawan. Kinaumagahan, pumunta si Neto sa bahay ng ex-wife niyang si Nadia para bisitahin ang anak niyang si Julio at makapag-bonding pagkatapos ng ilang taon na paghihiwalay. Tuwang-tuwa si Julio nang muli niyang makita ang ama. Ngunit nang malaman ni Julio na hindi rin magtatagal ang kanyang ama sa kanilang pamamahay, syempre nalungkot siya at sobrang dismayado. Pinaliwanag ni Julio na malala na ang sitwasyon sa kanilang bahay dahil ang bagong asawa ng kanyang ina na si Vincent ay laging masungit at madalas silang pinapagalitan. Dagdag pa ni Julio, hindi nagdalawang isip si Vincent na saktan si Nadia kapag nagkakamali ito. Ilang sandali pa, nakiusap si Nadia na umalis na si Neto dahil darating na daw si Vincent. Bago umalis, kinuna ni Neto ng ilang litrato si Julio. Habang minamasdan ang litrato ng anak, naalala ni Neto ang sinabi ni Julio tungkol kay Vincent, kaya nagplano siyang alamin ang tunay na pagkatao ni Vincent. Sa gabi, pumunta si Neto sa isang bar na pag-aari ng dati niyang kaibigan na si Bailarin, isang sikat na gangster boss sa Mexico. Tinanong niya si Bailarin tungkol sa pinagmulan at background ni Vincent. Sinabi sa kanya ni Bailarin na si Vincent ay isang successful property entrepreneur. Bukod pa doon ay mayroon din siyang ilegal na mga negosyo at nagtatrabaho kasama ang grupo ng mga drug cartel sa southern Mexico. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Neto na sundan ng palihim si Nadia para malaman kung saan ang base ni Vincent. Nakarating sila sa isang pabrika na matagal nang inabandona, kung saan doon pumasok si Nadia para humingi ng pera kay Vincent. Nang bumalik si Neto sa kanyang hotel, naabutan niyang hinihintay siya ni Julio. Pumasok muna sila sa loob para magkwentuhan at magpahinga. Bandang hapon, pinauwi na ni Neto si Julio sa bahay nila. Galit na naghihintay si Nadia dahil ayaw nitong makipagkita ang anak kay Neto. Pagkatapos ay pumunta si Neto sa isang parking lot para kumain ng burger. Habang kumakain ng kanyang hapunan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nadia na nagsasabing layuan niya si Julio dahil batid ni Nadia na maraming kaaway si Neto na maaaring magsapanganib sa kaligtasan ni Julio. Malungkot naman na sumang-ayon si Neto sa mungkahi ni Nadia. Maya-maya, may biglang sumulpot na grupo ng mga gangster at pinalibutan ang sasakyan ni Neto habang tinututukan siya ng baril. Hindi nakaramdam ng takot si Neto at matapang siyang tumitig sa kanila bago niya sorpresang inatake ang mga gangster. Kinagabihan pagbalik niya sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula kay Julio na sobrang kinakabahan at humihingi ng tulong.
Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na sumugod sa bahay ni Nadia bago pa may mangyaring masama sa kanyang anak at kay Nadia. Ang hindi alam ni Neto na hanggang ngayon sinusundan pa rin siya ng mga pulis. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating siya at nakahandusay na si Nadia sa sahig, puno ng dugo at wala ng buhay. Ilang sandali pagkatapos, napagtanto niya na ang may gawa ng pag-atakeng ito ay si Vincent, na sinadyang dukutin si Julio. Tinutukan siya ng baril ng tauhan ni Vincent at nagbantang huwag gagawa ng anumang aksyon. Gayunpaman mas mabilis umaksyon si Neto na agad pinatumba ang lalaki at inagaw ang baril sabay nagmadaling tumakbo habang binabaril ni Vincent. Sa kasamaang palad, matapos mapatay ni Neto ang tauhan ni Vincent, nakatakas na si Vincent kasama si Julio. Ang malala pa ay dumating ang mga pulis at naisip nila na si Neto ang may kagagawan ng pagpatay kay Nadia. Kinailangan niyang tumakas sa lugar na iyon dahil siya na naman ang pinagbibintangan ng mga pulis sa insidente. Nang gabing iyon, muling nakipagkita si Neto kay Carl para humingi ng tulong na mahanap si Vincent. Si Carl, na maraming koneksyon sa mga gangster, ay pinaalam kay Neto na mahahanap niya si Vincent sa pamamagitan ng kasosyo nito sa negosyo na nagngangalang Jet Ring, isang illegal arms dealer na nakakakuha ng mga supply mula kay Vincent. Binigyan siya ni Carl ng pera at bagong kotse at sinabing ito na ang huling tulong niya sa kanya. Agad na sumugod si Neto sa nightclub na pinamamahalaan ni Jet Ring. Tinanong niya ang babaeng bartender na si Inez kung nasaan si Jet Ring. Tugon ni Inez na maaari niyang tanungin ang kasintahan ni Jet Ring na si Collie para dalhin siya sa bahay ni Jet Ring. Matapos magbigay ng pera si Neto kay Collie, sa wakas ay pumayag itong dalhin siya sa bahay ni Jet Ring at ipakilala siya kay Jet Ring. Pagdating doon, nagpanggap si Neto na isa raw siya sa mga kliyente ni Vincent na naka-assign magsagawa ng survey sa lahat ng mga armas na pag-aari ni Jet Ring. Pagkarinig ng mga katagang iyon, agad na pagtanto ni Jet Ring na nagsisinungaling si Neto dahil si Jet Ring ay malapit na kaibigan ni Vincent at kilala nito lahat ng kliyente ni Vincent. Nang kukumprantahin na sana siya ni Jet Ring at tanungin kung ano talaga ang pinakapakay niya, hindi nila inasahang babarilin sila ni Neto. Pinilit niyang paaminin si Jet Ring kung saan ang kinaroroonan ni Vincent. Matapos makakuha ng impormasyon, kinuha niya ang pera ni Jet Ring at umalis ng bahay. Pagkatapos, bumalik si Neto sa nightclub at humingi ng tulong kay Inez na magpanggap bilang asawa niya upang makatawid sila sa border ng Mexico. Hindi nagtagal nang pumasok siya ng banyo, bigla siyang inatake ng 3 binata, pero madali niya lang din silang pinasuko. Pagkatapos nagpatuloy ang negosasyon niya kay Inez at nang inoperan niya ito ng malaking bayad, sa wakas ay napapayag niya si Inez na tulungan siya na magpanggap bilang kanyang asawa. Tagumpay nga silang nakalusot sa border checkpoint dahil masyadong nakatutok ang mga border police officers sa sexing katawan ni Inez. Pagkarating nila sa isang inn, sinabihan ni Neto si Inez na umuwi na kinabukasan dahil tapos na ang kanyang trabaho. Gayunpaman, nang matuklasan ni Inez na ang layunin ni Neto sa lahat ng ito ay upang iligtas ang kanyang anak, naantig ang puso ni Inez na tulungan pa siya kaya nagboluntaryo itong maghukay ng impormasyon kay Vincent sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya habang nagkukunwaring bibili ng apartment. Sa unang pagkikita nila ni Vincent, hindi siya gaanong nakalakap ng impormasyon mula kay Vincent ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong makipagpulong muli kay Vincent kinabukasan. Nang makipagkita muli si Inez kay Vincent sa kanyang main headquarters, nangyari ang hindi inaasahan. Bigla siyang sinampal at tinutukan ni Vincent ng baril sa ulo dahil pakiramdam ni Vincent na isa siyang espiya at pinilit siyang paaminin kung sino ang nag-uutos sa kanya. Buti na lang noong nasa panganib si Inez, saktong dumating si Neto at agad na pinatay ang bawat gwardiya sa bahay ni Vincent bago tuluyang kinumpronta si Vincent at pinasuko. Pagkatapos pinusasin niya at itinali si Vincent sa isang upuan. Isasalang niya si Vincent sa matinding pagpapahirap kung hindi nito aaminin kung nasaan ang kinaroroonan ng kanyang anak. Sa unang pagtanggi ni Vincent ay pinutol ni Neto ang kanyang mga daliri. At sa sumunod ay binuhusan niya ng kumukulong tubig ang binti ni Vincent at tinanggal pa ang kanyang mga kuko. Si Vincent na nakaramdam ng labis na sakit ay napilitang ipagtapat kay Neto ang katotohanan na ibinenta niya si Julio sa isang human trafficker na nagngangalang Senior Sons.
Inamin ni Vincent na may malaking utang siya kay Senior Sons, at upang mabayaran ito ay hiniling sa kanya ni Senior Sons ang anak ni Neto bilang kabayaran. Nagtataka si Vincent kay Senior Sons kung bakit si Julio pa na anak ni Neto ang gustong maging kabayaran, pero alang-alang sa mabayaran ng malaking utang ay tinupad niya ang kahilingan ni Senior Sons. Ngunit si Neto ay wala ring ideya at sino daw itong si Senior Sons. Well, sa dami ng pinatay ni Neto sa nakaraan, malamang maraming kaaway ang gustong maghiganti sa kanya. Nang marinig ang katotohanan ito, agad tinapos ni Neto ang paghihirap ni Vincent sa pagbaril sa kanyang ulo. Agad na nakipag-ugnayan si Neto kay Bailarin para tanungin ang pagkakakilanlan ni Senior Sons at saan niya matatagpuan ang headquarters nito. Pagbalik ni Neto sa hotel, pinayuhan niya si Inez na umuwi na dahil masyadong delikado ang gawaing ito para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, tila nahuhulog na pala ang damdamin ni Inez kay Neto at ayaw na daw siya nitong iwan. Kinabukasan nang pumunta si Neto sa isang boxing gym na pag-aari ni Senior Sons, tinanong niya ang ilang kalalakihan doon kung nasaan si Senior Sons. Pero sa hindi inaasahan, binugbog sila ng ilang lalaki at agad na dinukot ang dalawa at isinakay sa kotse. Naunang umalis ang kotseng lula ni Inez, habang ang kotseng lula ni Neto ay nakasunod sa likuran. Kahit nakaposas ang kanyang mga kamay, madali niyang natalo ang mga tauhan ni Sons at inagaw ang manibela para sundan ang kotseng lula ni Inez. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na si Neto sa isang hideout sa kagubatan at natagpuan ang lokasyon kung saan binihag si Inez kasama ang iba pang mga kidnap victims. Sa kasamaang palad, muli siyang nahuli ng mga tauhan ni Sons at dinala siya sa harap mismo ng kanilang boss na si Senior Sons. Nang magkaharap sila ni Senior Sons, agad niyang ipinakita si Julio na nakabitin ng patiwarik sa ibabaw ng balon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Senior Sons kay Neto ang dahilan kung bakit nito dinukot ang kanyang anak, at sinabing hindi ito nagkataon kundi bahagi talaga ito ng kanyang planong paghihiganti kay Neto dahil sa mga ginawa nito noon sa kanya. Lumalabas na ang pinatay ni Neto noon na mag-ina ay walang iba kundi ang asawa at anak ni Senior Sons. At nang mabalitaan ni Senior Sons ang kanyang paglaya, doon niya sinimulan ang planong paghihiganti kay Neto kung saan papatayin niya ang anak nito sa harap mismo ng kanyang mga mata upang maramdaman niya ang sakit na ginawa niya noon sa kanyang pamilya. Nang masaksihan ni Neto ang paghihirap ng kanyang anak, sinubukan niyang magpumiglas at lumaban, pero ikinagalit lamang ito ng mga tauhan ni Sons na binalak siyang patayin. Nakakagulat ng pinatay ni Senior Sons ang kanyang mga nasasakupan, sa kadahilan ng gusto ni Sons masaksihan mismo ni Neto kung paano nito papatayin ang kanyang anak. Lumapit si Sons kay Neto at sinabing tingnan nito ang patay na katawan ng kanyang anak matapos malunod ng ilang minuto. Sa natitirang lakas ni Neto, binunot niya ang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib at ginamit ito upang patayin si Senior Sons. Malungkot niyang kinuha ang bangkay ng kanyang anak sabay pinalaya niya na rin ang lahat ng bihag doon. Kinabukasan, inilibing niya na ang bangkay ng kanyang anak habang humihingi ng tawad dahil siya ang naging kabayaran sa lahat ng ginawa niyang krimen noon. Sa huling eksena, binuksan niya ang trunk ng kanyang kotse at makikita nating nakagapos na si Bailarin. Lumalabas na si Bailarin ay isang traidor at siya pala ang nag-leak ng lahat ng impormasyon tungkol kay Neto at sa kanyang pamilya kay Senior Sons.